sa maghapong pamamasada sa maaraw man o maulan, hindi yan alintalikod na ay pangangailangan din sila sa pang-araw-araw na buhay. Tama ka dyan, Noel. Kaya naman ngayong araw makakasama natin si Engineer Calando Marquez, ang LTOP National President, para bahigiin tayo sa mga benepisyo para sa ating mga PUV drivers. Calando, welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning, sir. Hi, good morning, Dayan, at good morning, Prof. At maraming salamat to sa pag-imbita nyo sa akin. Unang-una ho ay kami nagpapasalamat kay Dr. Aubiel ng Philippine Tuberculosis Society at saka si Director Awi ng Tuberculosis dahil nga inumpisan na natin yung libre na X-ray sa mga driver kasi nakita ko ng napatunayan na ang prone dito sa pollution na nagkakasakit ng mga tuberculosis, mga hika, TB ay yung ating mga driver. Kaya dito po mga kababayan ay kami nagpapasalamat unang-una na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya nakalimutan na kasama lagi ang ating mga tsuper sa buong Pilipinas. Kagaya ng TESDA, kagaya nitong zero billing. Nakikinabang na rin sila dyan sa zero billing. Opo, kami ho ang isa sa pinakamarami ngayon na nakinabang sa more than 300,000 na nakinabang sa zero billing ng ating Pangulo ay almost yung sa aming monitoring ay almost 6,000 na ho. Ang driver na nakinabang doon sa zero billing ng ating Pangulo. Kaya kami pinapaabot namin ang pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos at lalong-lalo na ang ating Secretary Vince Dizon dahil siya po ang talagang nagpursige na maisama kami na huwag maiwan ang ating mga driver sa buong Pilipinas. So lahat ng drivers kasama Opo, dito lahat sa zero billing, sila ba doon ng aspeto? Ipakita lang ho po ay nagawa namin ngayon ay pinmin sport organization, cooperative, corporation na kailangan yung master list nila ay maisubmit sa amin at saka ipadala naman namin po doon sa DOH. In at the same time, nung nakaraan po na sakuna, itong bagyo na nakaraan na daming nabaha, ay kami rin po ay nakikinabang kaya nagpapasalamat din kami kay Secretary Rex Gatchalian at lalong-lalo na yung napakabait na napakasipag na si Asik Irene Dumlao dahil siya ho yung talagang tumawag sa amin na isama kami doon sa pamimigay ng mga ayuda doon sa kanilang food packs. Okay. Sa DSWD yun. Maigit hindi nalilimutan. At nabibigyan prioridad ang ating mga PUV drivers. Now, doon sa TESDA, ano naman yung mga programang napapakinabangan po ng mga PUV drivers? Ay, ito ho yung napakaganda dahil malapit na namin Ilons. Hindi ko palang may sabi ngayon dahil pinapainal pa po yung petsa na ito po ay libreng aral sa TESDA. Lahat ng kurso ng TESDA ay pwede nang ma-avail magsimula sa driver, asawa at anak Extended buong Pilipinas. Kaya ito ho ay nagpapasalamat kami sa ating Pangulo dahil kabilin-bilinan niya na isama kami sa programa. Kaya kay Secretary Benitez ng ating TESDA, sana ho ay talagang mapahusay natin dito dahil kasama sa pundo kami ngayon doon sa mga programa para dito ho sa walang maiwan sa laylayan ng ekonomiya. Maganda to kasi siyempre madidevelop yung mga skills. Kasi sa TESDA, di ba, skills development yung tinuturo doon. So, maliban sa pagdadrive, ano mga skills ba ang available para Saan sa ba ating sila mga interested also may to learn? nalaman nyo na ba yun, mga ganung bagay? Nandun na ho, hindi ko lang dala dito yung kumpletong listing na ibinigay sa akin ni Secretary, yung kanyang Kiko. tawan ni Secretary Kiko Benitez. Benitez. So, mayroon na ho at binabati ko yung aking napakasipag na Secretary General ng aming Liga ng Transportasyon sa buong Pilipinas at siya na rin po yung aming Secretary ng Magnificent Seven, si Madam Cherry Maglasang from Misamis Occidental. Oo, yung 20 pesos kada kilong bigas. Yan ho ay magsisimula. Kasama na ho yung mga driver ng jeepney, tricycle. Ito po yung nakikilabasan na nakikibiyahe. Yun ho
yung inuna ho ng ating Secretary Laurel, kaya pinapaabot din namin ang pasasalamat sa ating napakasipag na Secretary Laurel dahil nga ang aming mga tsuper ay kasali na doon sa 20 pesos na bigas. Okay, may hawak tayong libro ngayon, Noel. Oo nga, itong ang libro na to. Pagbabago ng Pinoy driver. Tell us more about this, Kalan. Alam niyo po, ma'am, itong pagbabago ng Pinoy driver na mukha ng ating Pangulo ang nakabanner dito, ang misyon kasi ng ating Pangulo po ay mabago ng ugali ng ating mga tsuper at kaalaman. Importante po yun. Na ultimo yung ating Pangulo, minsan nabigkas niya rin na yung mga kamote drivers. Oo, dahil nga nababanggit ng Pangulo, dahil siguro pikon na rin ang ating Pangulo. Pero alam mo, ako appreciated po kami sa ating Pangulo dahil anuman ang galit niya, hindi ho siya nagagalit na nagmumura, kundi nakatawa pa rin, di ba? Correct, oo. So Kaya mabibigyan ng kumbaga kaalaman, education, kaugnay sa pagpapasada sa And sa even mga kalsada. first-time drivers Oo. matututo dito. Very At saka yan informative ho ay Tagalog. Sinunod po ng national dialect natin. Kaya minsan nung sinasabi natin, hindi nagkakaintindihan kasi yung dialect natin, dapat yun yung unahin. Kaya nandito ho ang mukha ng aking mga kasamahan. Kagaya ho nila paring Obet Martin ng Pasang Mazda, paring Boy Vargas ng Altodap, sila Saldi Pingay, ultimo yung Truckers Federation of the Philippines, si Mrs. Mary Jean Zapata, sila Alex Yagi, sila Deo Soto ho ng Pejodap, sa Alex Yagi po ay sa bus operators, at saka sa taxi ho ay si Pablo Sarmiento, at saka doon naman po sa ating UB Express ay si Alpha Martinez ho, ng buong Pilipinas. At saka yung PIS BOA ng mga Philippine Shuttle Bus Operators Association of the Philippines, kasama rin po sa lahat na mabibinipisyuhan, lalo na si Mr. Chris na Pangulo ng Tricycle Federation ng buong Pilipinas, kasama sila paring Ariel, sila Ariel Lim, kasama hulat dito sila Mr. Wancho doon sa ACTO, doon sa Federation ng buong Pilipinas, at saka si Maring Libay Diluna, asawa ni paring Efren Diluna na namatay, kasama po sa lahat dito. Okay. May mensahe ang ating Pangulo dito. Oo, kaya ma'am, sigaw na lang. Sa pagbabago ng Pinoy Driver Aklat, sabi ng ating mahal na Pangulo, ay binabati niya ang sabi niya, marubdob at maalab na pagbati ang nais ng ipaabot ng inyong lingkod bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa inisyatibong ito ng LTOP sa paglilimbag nga ng librong Pagbabago ng Pinoy Driver. Ito raw ay magsisilbing daan sa lahat ng gumagamit sa ating mga lansangan, mga mananakay, pasahero man at mga driver ng iba't ibang uri ng sasakyan na maging maalam o edukado sa lahat ng batas trapiko na itinakda ng umiiral na batas at regulasyon upang maiwasan yung anumang aksidente o pinsala sa tao at ganoon rin sa ari-arian sa ating mga kalsadahan upang sa ganon ay mas mapag-ibayo natin ang isang maunlad at may kaayusang komunidad. At may mungkahi rin ng ating Pangulo sa kagawaran ng edukasyon na maging bahagi ang araling tungkol sa batas trapiko at mga tamang paggamit ng ating lansangan sa mga mag-aaral simula ito sa baitang o grade 9 to 10 upang maunawaan nila ang mga responsibilidad ng mas ligtas na paglilipat-lipat ng mga pasahero at kalakal bilang bahagi ng isang maunlad na ekonomiya. So ibig sabihin, itong librong na to, hindi lang to available para sa mga drivers, ipapamahagi rin sa mga Even students dapat, Kasi may napansin niya ako dito, may mga signs sa pagmumotorsiklo, itong ganitong sign na Lahat to. po. At saka yung lahat po, sir, dito, Ma'am Dayan, ng Republic Act natin sa tungkol sa batas trapiko, rules and regulation, informative signs, traffic signs, road signs, nandyan hulat sa librong yan. Kaya pag nag-examine ka dun sa LTO, ito po ay Tagalog na Tagalog. Nandyan ho yung reviewer sa bandang likod, Ma'am Dayan. Kaya ini-examine nyo sa LTO, nandoon po lahat. Kaya yan ho ay in-insert na po yan ng ating Assistant Secretary na si Assistant Secretary Bigor Mendoza. Maraming salamat po, ASEC, dahil nga yung libro ng ating Pangulo ngayon po, naka-edukasyon na inilagay na sa LTO kay ASEC Bigor Mendoza. Ganon din kay Chairman Chupilo Guades. At ito po ay ilulus natin ulit itong pangatlo na launching na itong libro na ito dahil nga ang ating Pangulo talaga ang gustong-gusto niya ay mabago ho ang ugali, kaalaman,
yung attitude ng ating driver. Kaya nga ho ito, pagbabago ng Pinoy Ayan. driver. Yan ang mga bagong Pilipino. Wala nang ignorance sa trapiko. batas trapiko. Oh, well, thank you very much, Kalando, sa pagbisita muli sa Horizons. At syempre, ang aming inyo pong mga efforts para po sa ating mga PV drivers at ganun saka po huli na makasama lang, sa ma'am. LTOP. Yes, sir. Gusto ko lang pahawal po yung ating Public Transport Modernization Program sa electric vehicle. Ay kasali na ho tayo at ngayon po ay pinag-uusapan na dahil gusto ng ating Pangulo ay maging electric vehicle public transport na tayo sa buong Pilipinas para ho maibsan ang magkakasakit at Ayan. wala na pong pollution. Ayun. Very good yan. Well, thank you again, Kalando Marquez, ang LTOP National President. Mabuhay po kayo. Salamat po, Kalando. Salamat po. Salamat po, sir.